Welcome back po muli sa aking channel, TOFC, at kung first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. Sa video pong ito, bakit nga ba kinainisang muli ng mga Noranian si Christy Fermin? May sinabi ba itong against o laban sa nag-iisa nating national artist, no other than Ate Guy or Miss Nora Honor? Pinakamatinding magkaribal sa mundo ng showbiz, sa industriyang lokal, yung pong labanan Nora Honor, Vilma Santos, Nora Honor. Dekada 70 po ito nag-ugat, nagsimula, pero hanggang ngayon nandyan pa rin yung rivalry. Grabe ang kasikatan nitong dalawang ito. At ikaw ang buhay na patutunan. Oo, talagang ako'y, alam naman po natin, lantad naman po ako sa pagkukwento na ako'y isang Noranian. Died in the wool. Kahapon nga po sa programang SNN ng naturang kolumnistang si Christy Fermin ay natalakay ang kanilang paksa. Isa sa mga paksa ay ang tungkol kay Ate Guy at kay Ate V, at ito ay sa MMFF na darating. Hindi nga napasok ang pelikula ni Ate Guy na Pieta at in naman ang pelikula ni Ate V na When I Met You in Tokyo. Bagamat tayong mga Noranians ay paulit-ulit nating sinasabi wagi sa awards at wala nang hanapin pa at papatunay ng nag-iisang superstar. Nakuha na nito at narating ang kataas-taasan at tuktok ng tagumpay ang pagiging national artist na pinapangarap lamang ng ibang mga kapwa niya artista. Ngunit ani Christy Fermin at nung makasamahan nito talo ni Vilma Santos si Ate Guy when it comes sa takilya, at idinagdag pang first day, last day ang mga pelikula ng ating pambansang alagad ng sining na napakarami naman pong mga Noranians ang medyo nainis, ang iba ay nagalit sapagkat nila ito ay laban sa nag-iisang superstar ang mga salitang ito, sapagkat kung titingnan ang kasalukuyan lamang ang binigyang punto o ng diin ng kolumnistang si Christy Fermin sa kanyang pagkakasabing first day, last day ang mga pelikula ni Nora Honor. Ngunit pakinggan po natin ang buong detalye ng kanilang usapan tungkol sa naturang issue na ito. Dekada 70 po ito nag-ugat, nagsimula, pero hanggang ngayon nandyan pa rin yung rivalry. Grabe ang kasikatan nitong dalawang ito. At ikaw ang buhay na patutunan. Oo, talagang ako'y, alam naman po natin, lantad naman po ako sa pagkukwento na ako'y isang Noranian. Died in the wool. Talagang grabe po, nagkakalugi-lugi po ang tindahan namin noon. At pagka kami po'y umaani doon sa pinupulit namin palay, kikiikin namin ang paa. Kapag nakapagbenta na po kami ng napulot namin palay, bibili na po kami ng larawan ng Gayan Beer. Ay, ayun na. Matindi. Oo, sila talaga yung magkaribal na matindi. Oo, at saka yung mga retrato nila talaga nakaplastic na gano'n. Oo, binibili yan. Noon, lang, 5-5, gis-gis. May kasama pang kending maliliit yun. Diba? Bien po, Gayan Beer. Yun. Bakit po ba muling nabubuhay ngayon ang labanan ng dalawang pinakamalalaki at pinakamaningning na between ng showbiz? Bakit, Romel? Dahil na naman ito sa nalalapit na MMFF. Ang hirap, totoo po yan. Nakapasok po yung When I Met You in Tokyo, of course, na pinagtatambalan po ni na Christopher De Leon at ng star for all seasons, Vilma Santos, samantalang ang Pieta ni Nora Honor. Ayun na nga, ang inireklamo ng mga Noranians. Bakit daw hindi nakapasok si Nora? Sayang daw ang bangayan at banggagulit sa takilya. Ay, nagawa naman. Pero alam mo, yung banggaan sa takilya, marami nagsasabi na hindi ito magkakatotoo. At ito na nga po ang susunod na ating maririnig. Ito ang bahagi kung saan maraming mga true-blooded Noranians ang medyo nainis at ang iba nga po ay nagalit na nga at hindi man dapat ay igalang natin ang kanilang damdamin. At timbangin natin may mali nga ba o tama rin ang sinabi ng naturang kolumnistang si Christy Fermin. Kasi unang-una
tingnan mo, yung tinatawag nating commercial viability. Wala nun si Nora Honor. Ay, wala. Maraming pelikula na po niya ang ginawa na napakasaklap po ng kinahinatnan sa takilya. Kaya yung mga Noranians, okay lang na ipagtanggol nyo ang inyong idolo. Walang problema doon. Dapat lang. Dahil binuo niya ang inyong kabataan, ang inyong buhay. Pero sana, ang pagsuporta mula noon hanggang ngayon, pareho pa rin. Totoo. Diba? Pero talaga kasi na mabubuhay, di ba? Nung kasagsagan talaga nila ng si Nora Bima. Si Nora, hakot award sa mga acting. Si Nilo Santos naman, box office queen. At magaling ding actress si Ate Gay. Kaya swak na swak talaga yung banggaan na yan di ba? At sa pagkakataon pong ito, talagang nagbabangayan na naman dahil ang sabi, sa iyo na ang award sa MMFF, Total National Artist na si Ate Gay. Sa iyo na yan. At ayan po't narinig natin, iyan ang pinagmulan kung bakit ang iba sa mga true-blooded Noranians na tulad natin ay medyo inis o ikangay medyo may tampo o hinanakit sa naturang kolonistang si Christopher Min. At tunay nga rin ba na may kakulangan sa pagsuporta ang maraming true-blooded Noranians? Pakinggan po natin muli ito. Ito yung mga Noranian kasi pagka may pelikula, kasi ilang Metro Manila Film Festival na may mga entry si Nora Honor, pero hindi sinusuportahan ng mga Noranian. Kahit hindi film best entry. Dakdak lang sila ng dakdak, pero tapos hindi naman sila nanood ng pelikula ni Nora Honor. Ano nangyayari? Di, kung minsan mayroon nga, first day, 1 hour day lang. First screening. First screening lang. Yun lang. Yun lang. Kasi syempre ang mga sinehan, may pumasok o wala, may minimum guarantee na dapat bayaran ng producer sa kanila. Natural, kapag walang nanonood, mas magandang ibigay dun sa mga tinatao. Sa madaling salita, lugi. Manulugi ang producer doon sa kakabayan. Kaya Kaya dapat kasi, pagka yung idolo nyo, huwag kayong salita na salita, ipakita nyo sa tao na talagang simula noon hanggang ngayon idolo namin si Nora Honor, kaya kailangan ito. Pipila kami sa mga sinihan pagka meron. ang mga Vilmanian kasi may pagkakaisa, no? Pansin mo yun, na nagkakasundo sila, nagkakaisa sila ng pagsuporta kay Ate V. Hindi bumibitiw. Walang sukuan. Kumakapit sila. Diba? Alam mo, may At yan nga po kasama din ang naturang kolumnista si Romel Chica at si Wendell Alvarez, ngunit sa huli ay naroon ang pagpapahayag nila ng panghihinayang sapagkat ang respeto na nila sa dalawang artista ay talagang naroroon at ang kanilang mga paghanga ay kanila pa rin ipinahayag. Pakinggan po natin muli ang huling bahagi ng usapan nilang ito. sayang na sayang yung pagkakataon na sana'y muling mabubuhay yung karibalan. Ating magkaribal na magkumare at magkaibigan. Nora, Vilma, Vilma, Nora. Pero wala hindi nakapasok yung piyeta. Ano magagawa natin, di ba? Pero ang balita ko, ang piano na ipapalabas daw yata na mas maagang panahon. Sana tangkilikin. Sana kung bibilahan sana ng tao. Good luck pa rin, di ba? Hindi naman po ngayon natin hindi nakapasok yung piyeta ni Miss Nora Honor ay katapusan na ng mundo para sa kanya. Maaaring magkakaroon pa rin po ng sapat na pagkakataon para patunayan na siyang nag-iisang superstar, magaling na actress at national artist. Yes. Nasa kanya ang lahat. Basta ito lang sabi ko sa mga Noranian, pagka may pelikula ang inyong idol, si Nora Honor, suportahan nyo naman. Tama yan. Wala na pong kailangan pang patunayan sina Nora Honor at Vilma Santos. Ika nga, yung panahon na lamang ang pahalagahan natin, hindi panahon ni Ate Gay ngayon. Kay Ate V ito. Tama. Congratulations. At ayan po narinig naman natin kung may mga salitang nabitawang nakakasakit, nakakainis, ay ating unawan at pagpasensyahan mismong ang ating national artist ay kontento at okay sa kanya na hindi napasok ang piyeta sa panahong hindi man napasok ang piyeta, ngunit sa isang banda ay alalahanin din natin at isaalang-alang ang mga producers na gumagawa ng mga pelikula ng ating hinahangaang artista. Isipin din po natin minsan, paano nga ba sila kung walang manonood ng mga ginagawa nilang movies? At sino pa ang makikinabang kundi ang ating hinahangaan, 10 ng kaniyang mga katrabaho at mga manggagawa sa
industriya. Kaya palagi po nating suportahan ang lahat ng pelikula ni Ate Guy. Wala na po muli tayong dapat patunayan when it comes to husay at galing sa acting ng nag-iisa nating national artist. Sa pagkakatong ito, mapaaga man po ang pagpapalabas ng piyeta, todo suporta ang ipakita natin, bagang ito man po'y sa sinihan o sa mga online platform or screening. Tayo pong lahat sama-sama magkaisa, suporta para sa national artist, para sa kanyang mga nakasama sa paggawa ng pelikula, at ganun din sa producer. Maraming salamat po at walang sawa po kayong nanonood at God bless us all. Lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. Life is beautiful at iwan na po natin ang anumang inis o galit. Ang mga kolumnista po ay nagpapaliwanag din ng kanilang mga saloobin, side, at tinitimbang din po nila ang mga sitwasyon bago din sila ay magsabi o magpahayag ng kanilang laman ng kanilang mga content sa kanilang mga vlogs at programa. Yun lamang po, hanggang sa muli. God bless us all po at lagi nating alalahanin, life is beautiful.